Okay, welcome back mga ka-Jeepers sa aking channel at muli po ay sana makapagbigay ko sa inyo ng isa pang panibagong kaalaman, impormasyon sa aking isi-share po sa inyo sa araw na ito. Medyo mag-iiba tayo ngayon ng topic So ang isi-share ko sa inyo ay regarding financial planning and literacy program kasi alam niyo naman kailangan nating mga Pilipino ito at kailangan nating maintindihan. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay isang karanasan, bunga ng aking karanasan at pag-attend ng financial literacy program ng GSIS ng Bansang Pilipinas. So, isi-share ko po sa inyo. Una, what are your sources of income? O ano-ano ang ating pinagkakakitaan? Meron po tayong dalawang pinagkakakitaan o maaring pagkakitaan o dalawang sources of income which are the passive and the active income. Ngayon, ano-ano itong mga tinatawag na active income? Pag sinabi nating active income, it pertains to, unang-una is the salary itself. Kung tayo may trabaho, so tumutukoy ito sa ating salary o yung ating sahod. Pangalawa naman na ating active income ay ang ating tinatawag na part-time work. So dapat meron tayong mga part-time work. Hindi lamang tayo dumidepende doon sa ating sahod sa ating trabaho. Dapat meron tayong part-time work. At pangatlo ay ang overtime work. So dapat nag-overtime din tayo, para nagkakaroon tayo ng overtime pay. So wag tayong masatisfy lang dun sa trabaho mo na ganun lang na 8 oras, nauwi ka na din ganun. So para tayo, these are considered as active income, salary, part-time work, and overtime work. Okay. Next is commission. Kung may mga commission tayo sa mga, halimbawa sa insurance na nagiging representative tayo, etc. Or ano pa mga involvement natin sa ibang negosyo na may mga commission, that is considered as active income. Ulitin ko, the salary, the part-time work, the overtime work, and commission. Then lastly, yung profit natin or mga income natin sa negosyo or business wherein we ourselves are involved in the business, we own the business, we run our own business. So ulitin ko po, ang ating active incomes consists of the following. Number one is the salary itself, or we have our own work, we are employed, Then we have part-time work, another sources of income, then overtime work, overtime pay, then commission, and profit from or owned business. The second type of income is the passive income. So ano itong mga tinatawag nating passive income? Pag sinabi nating passive income, ito yung mga income na hindi tayo masyadong aktibo, nagtatrabaho, parang nandyan lang siya pero kumikita. So another example of passive income is rent. Halimbawa, meron kang sariling naipatayong apartment, So yung naipatayo mong apartment, may rent doon, yung renta noon is considered as your passive income. So wala kang masyadong trabaho, nandun lang siya, pumapasok yung pera. So ito ang sample ng mga passive income. Next is interest, Yung interest mula sa savings mo, kung may savings deposits ka, yung interest noon, what else? Kung halimbawang may pinautang ka or may yung mga lenders, nangutang sa iyo, pinatutubuan mo. So that is another example of passive income. Next is dividend or profit sharing mula sa mga business pa rin, So dividend, may mga dividendo tayo, Kasi kung kasosyo tayo sa mga businesses, may dividendo tayo, so nagkakaroon tayo ng mga padagdag na kita din doon na hindi natin namamalayan na dadagdag siya sa ating income. So that is again another example of passive income. What else? Capital gains, So may mga capital tayo, gumagamit tayo ng pera natin para maging capital,
puhunan. Ayan. Sa pagmumuhunan, kumikita tayo kahit sa malilit lamang na pamamaraan. Next is royalty. Ano naman itong royalty? Ang royalty is applicable ito sa mga writers natin. Halimbawa, nagsusulat kayo, nagdo-drawing kayo, so may nag-publish ng inyong mga ginawa. So that is royalty, no? Nagkakaroon tayo ng dagdag kita sa pamamagitan ng royalties, no? May percentage tayo doon na halimbawa nagsulat ka ng isang libro, habang may bumibili sa iyong isinulat na libro, patuloy na may papasok na pera sa iyo hanggang sa depende kung ilang taon ang contract ninyo. Next is pension, no? So alam naman natin, pension is another form of passive income. Dahil ang pension, di ka na nagtatrabaho, no? Stop working ka na, but then monthly may pumapasok pa rin sa iyong pera. So that is another form of passive income. Again, mga ka-Jeepers, ulitin ko sa inyo. Passive income consists of rent, for example, rent, interest, savings deposits, yan, yung mga ganon, no? Dividend or profits from businesses, capital gains, royalty, and pension. So, dapat meron tayo nito. So, na-discuss ko sa inyo ang dalawang klase ng income na pwede nating pagkakitaan, ang passive and active income. Our next question is, where do you spend your money? So, kumita na tayo. Saan natin gagastusin ang ating mga kita? No? Unang-una is need. Need, pag sinabi nating need, when we say need, it pertains to essential, no? Essential need. Pag sinabi nating need, those are things which are essential, no? Ito yung mga bagay na kailangan for us to stay alive, no? Para tayo manatiling buhay. So anong sample dito? Food, shelter, medicine, no? Paying of utilities. So yun, mga kailangan yun, no? The other one, no, is the want, no? Madalas ang mas marami pa ang wants na nangyayari sa tao, no? So what do we mean by wants? Wants, these are things which are not essential, or it categorized as gratification or for pleasure, no? So ito yung mga bagay-bagay na gusto lang natin, no? Gusto lang natin masatisfy yung sarili natin, maglilibang tayo. So gusto lang natin pero hindi talaga siya basically or essential, no? Pwede siyang wala, pwede tayong mabuhay kahit wala itong mga wants. So again, mga ka-Jeepers, so dalawang bagay ang kinapupuntahan ng ating income, ano? Yung ating pangangailangan, which is the need, the essential for us to live, and the other one is the wants or things which are not essential. Buying and doing the wants using loans, no? Mangungutang ka para mo lang makuha yung gusto mo is the worst form of spending, which is mali. And tandaan natin, happiness is temporary. Don't appear to be rich, but in reality, we are poor. Remember again, happiness is temporary. Okay, mga ka-Jeepers, which do you prefer? Alin ba ang gusto natin? Alin ba ang gusto mo? No? So, kailangan natin mag-decide. May formula akong ibibigay sa inyo, no? Unang formula is income o yung kita minus expenses o yung ating gastos equals savings. Ulit, income minus expenses equals savings. So dito lumalabas, inuuna natin bawasin dun sa ating income yung ating mga expenses. Kung ano yung natitira, yun na lang ang ating savings. So tingnan po ninyo ha. Pangalawa, another formula, no? The second formula is income minus savings equals expenses. Ulitin ko, income minus savings equals expenses. So dito, una nating binabawas sa ating income, sa kita natin, yung magiging savings o iipunin natin. Then equals expenses. Kung ano yung natira, ayun lamang ang ating dapat na gastusin. So, kailangan natin mga ka-Jeepers mamili. Alin ang mas pipili natin sa formula? Income minus expenses equals savings, or income minus savings equals expenses. So, pag-isipan po nating maigi yan mga kasama.
Again, take note of this mga ka-Jeepers. No? Ibibigay ko po sa inyo ang percentage ng ating income at kung saan dapat ito napupunta. Okay, tingnan natin yung first column, no? The income percentage, and the second column, where should it go? No? Saan mapupunta yung ating mga income? Okay, as you can see, no? 5% of our income should go to insurance. So, importante yun. Dapat may insurance tayo. Then, another 15% of our income should go to savings. Iniipon dapat natin yung 15%. Another one is the 20% of our income should go to loans and investment. Take note, yung loans, no? Hindi lamang laging loans. Kasama dapat yung investment. Ibig sabihin, hindi ka dapat naglo-loan ng walang katuturan o walang kabuluhan. Kailangan purposive yung paglo-loan mo. No? You have your good purpose in making loans. So halimbawa, mag-i-invest ka, kaya ka maglo-loan, gagawin mong pupuhunan o gagawin mong investment. Then another, the 60% of our income should go to our expenses. So ganyan po, no? So ganyan ang magiging distribution, ganyan ang magiging distribution ng ating income, no? So the total of 100% of our income, no? 60% sa expenses, 20% sa ating loans and investments, then 15% sa savings natin, and 5% for insurance para nakakasiguro po tayo. Ito ang susunod, mga kasama. Maraming nagtatanong, madalas itong tanong. This is one of the frequently asked questions. How can we save? Paano ba tayo makakaipon? Unang-una, para tayo makaipon, ay kailangan nating lessen. We have to lessen our expenses. Bawasan natin yung ating mga gastusin. Huwag tayong bibili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. No? Remember your wants and your needs. So prioritize your needs versus your wants. Huwag bibili ng isang bagay na hindi naman talaga kailangan. Pangalawa, let your active income increase. Remember the active income? No? Yung salary natin, no, mag-overtime tayo para may dagdag na sahod, no? Magkaroon tayo ng part-time jobs. So, pwede 'yon. Sa ibang bansa ginagawa nila ito, 3 to 4 jobs nagagawa nila. Maswerte tayo kapag nakakagawa tayo ng ganitong part-time jobs o part-time work natin, no? So 'yon. Next, use or sell your special skills. So may mga special skills tayo. For example, magaling kang mag-drawing. So bakit di ka mag-drawing na mag-drawing? Gandahan mo ang drawing mo, then ibenta mo yung drawing mo. Or mag-apply ka sa ibang company, graphic arts, related sa arts, then that's it. No? Sell. You have to sell. Use your other talents and special skills para tayo kumita. No? Magaling ka magsulat, then magsulat ka ng mga libro, etc. etc. So kung ano man ang skill mo, ano man yung special skill mo, pakinabangan natin yan dahil binigayan ng Panginoon, hindi para stagnant lang. Kailangan natin gamitin po ito, no? Okay, next, go into business. So sabi nga nila, ang pera nasa business. Walang mga yumayaman kapag hindi pumapasok sa business, no? So try natin ito. We have to enter into business. We have to go into business, mga kasama. No? So, dahil ang pera ay nasa business, kailangan ng iba yung pagpaplano sa pagpasok sa business. Okay, next is make tie-ups or magkaroon tayo ng tinatawag natin na sosyo. Makisosyo tayo, no? Makisosyo tayo sa iba't ibang mga negosyo na pwede nating pasukan. So, ulitin ko, how can we save, mga kasama? Lessen our expenses, let our active income increase, use or sell our special skills, go into business and make tie-ups and socials. Makisosyo tayo. Tandaan natin, ang ating mga problema, no, gaano man kalaki ang problema na yan, hindi sagot ang pangungutang para masolusyonan ang ating problema. Ano dapat nating gawin? Kailangan nating ihanda ang ating mga sarili sa hinaharap. So we have to get and invest in insurance. Magkaroon tayo ng insurance policy. So, mag-ingat lang, mamili tayo ng insurance na bagay sa atin. So, mas maganda na yung naka-insured tayo, ano't ano man ang mangyari sa atin, nakahanda tayo. Okay? So, next is always practice to save. Kasi sa kultura nating mga Pilipino, parang ang hirap-hirap
mag-ipon, no? So dapat mga bata pa lang, ang mindset ng ating mga bata, ng ating mga anak, no? Yung ating young ones, ang ating learners ay kailangan natin maturuan silang mag-save, mag-ipon, hindi yung gastos lang ng gastos, no? Napaka-importante po ng pag-iipon. Gamitin natin yung ating mga active income. Remember again, our active income, no? Para tayo mag-save and invest. Okay? Next, make wants our inspiration or motivation to save and invest. No? So tandaan natin ito, mga ka-Jeepers. Use our active income to save and invest. Make your wants an inspiration and motivation to save and invest. So what are these things that we should have before we reach 40 years old? First is passive income. So kagaya ng na-explain ko na kanina, kailangan bago tayo dumating sa 40 years old natin, kailangan meron na tayong passive income, meron na tayong pension, meron na tayong mga pinaparentahan, no? Meron tayong insurance, etc., etc. Then next is positive cash flow from active income. So pag sinabi nating positive cash flow from our active income, ibig sabihin, maganda yung takbo ng ating pananalapi. Hindi tayo nababaon sa utang, hindi nalulugi, etc. So, dapat tama lang, no? Positive, positibo. May naiipon tayo, balanse ang lahat ng bagay pagdating sa ating active income. Next, net worth is equals to 3 years of income. So, pag sinabi nating net worth is equals to 3 years of income, so dapat at least kahit papaano may savings na tayo na is equivalent to 3 years nating income. So computin po natin yon, yung 3 taon nating pagtatrabaho. So dapat at least 3 taon sa tagal mo nang nagtatrabaho, kailangan at least 3 taon mong sweldo ay naipon mo na yon. So savings mo na yon, na itago mo na yon. Okay? Next is bucket list fund. So dapat may mga iba-iba pa tayong sources ng fund natin, no? So may mga fund sources tayo other than our salary or active income natin. So may mga bucket list tayo ng iba-iba pang fund. Sabi nga nung ibang mga negosyante, yung puhunan mo, wag mo lamang ilalagay sa isang basket. Ilagay mo din sa iba kasi hindi mo alam kung alin ang tutubo o alin ang kikita. Okay? No consumer debt. So dapat wala tayong mga utang na bad debt na tinutukoy ko. Pwede naman tayong magkautang pero dapat wag tayong nababaon sa utang, no? Or wala tayong ongoing na mga utang na babayaran lalo na masyadong nakaka-bother sa atin, no? So dapat kung may utang man tayo, very minimal, we can manage, no? Na hindi tayo nababaon sa utang. Next, we have our emergency savings and insurance. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, no? So dapat may net worth ka na, so may emergency savings ka na kasi hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo, no? And dapat may insurance na tayo. Then the other one is number 7, we have our own house. Yan, dapat meron tayong sariling tahanan para pagdating ng araw hindi tayo nakikitira lamang. Okay? Next, may retirement na po tayong nakahanda. For example, SSS, GSIS, at iba pa kung meron ka pang pag-ibig fund, no? So, dapat stable na yon sa GSIS at least 15 years, no? So, may contribution ka na dapat na at least 15 years. And if I'm not mistaken, sa SSS ay at least 10 years. So, pwede nating pagsabay-sabayin ito kahit government employees tayo, no? So, meron na tayong nakalaang retirement. Take note mga ka-jeepers, kapag, di ba sabi natin, pwede namang mangutang pero huwag tayong nababaon sa utang, no? So take note of this, yung pangungutang kasi, may responsibilidad tayo dyan. So what are the responsibilities of the borrower? First is to pay at agreed time. So may time frame yon, kailangan mong magbayad. Kapag hindi ka nakapagbayad doon sa time frame, syempre tataas ang kanilang interest, so mababaon tayo sa utang. Another responsibility of a borrower is to pay the agreed costs of the loan. So hindi mo pwedeng takasan yon. Kung ano yung pinirmahan mong kontrata, you have to pay that in a certain time. Then next is stick to your purpose for the loan. Ibig sabihin, huwag tayong bastang naglo-loan lang ng para kung saan, no? Dapat may purpose tayo. Purposive yung ating loan, no? So stick to your
original purpose. Ano ba purpose mo? Nangutang ka kasi gusto mong mag-invest. Nangutang ka kasi gusto mong magpatayo ng apartment para magkaroon ka ng passive income. So, stick to your original purpose. Huwag nating i-divert sa kung ano-ano. Binili na ng ganito, bili na ng gusto, ng kapretsyo, etc. So, mali yun. Ngayon, ano ang consequences? What are the consequences of not paying your loans or debts? No? So, syempre, unang-una, it damage our reputation. So, masisira yung ating pangalan, ng ating reputasyon. Ikalawa, it has a legal implication. So, may mga implikasyong legal ito. Pag hindi ka nagbayad, pwede kang kasuhan nila or pwede ka pang makulong. I don't know, no? Or kung ano man yung legal implications na nandun sa kanilang kontrata. So, delikado. Next is lost access to future loans. So kapag hindi tayo nagbabayad ng utang, magiging dahilan ito para hindi ka na makakapangutang sa mga darating na panahon. Na kailangan mo na emergency or kailangan mo talagang mag-loan. So dahil sa bad record mo, hindi ka nagbayad ng utang. So yan, you lost your access for future loans. Lastly, tensions among family members and friends. So, pwedeng magbunga ng tension ito sa pagitan ng iyong pamilya at iyong mga kaibigan, awayan, etc. Alam nyo naman, kapag hindi nakabayad ng utang, ayan, so malaking gulo yan. So, para naman doon sa ating mga magre-retire, no? Malapit na mag-retire or kahit malayo pang mag-retire, kailangan natin itong i-consider, no? So, we have this 10 commandments of retirement planning, no, para sa ating future plans, mga kasama, no? Kahit hindi pa tayo mag-retire, gawin na natin ito. So number 1, you shall have your own house. Magkaroon ka ng sariling bahay. Second, you shall have a budget for basic needs. So meron kang budget para sa iyong mga basikong pangangailangan tulad ng pagkain, damit, utilities, pambayad sa utilities, medicine, etc. Number 3, you shall have a pension or passive income. So, dapat magkaroon ka na ng pension, may passive income ka na, naka-ready na lahat yon. Number 4, you shall have appropriate insurance coverage. No? So, dapat may insurance coverage ka na, yung tama, sakto para sa iyong pangangailangan, ayon sa iyong pangangailangan, and ayon sa iyong pangangailangan. Yan, okay. Number 5, you shall get out of bad debt. Okay, bago tayo mag-retire, dapat wala na tayong matitinding mga utang, no? So kailangan hindi tayo baon sa utang. So we are out of bad debts. Number 6, you shall have 9 months of monthly expenses as emergency savings, no? So, parang may emergency savings tayo. Kung magsa-save ka, kailangan ulit, no? 9 months ang requirements. Kailangan 9 months na sweldo mo, dapat naipon mo yon, no? So, para sa savings mo, para sa emergency savings mo. So, yun ang equivalent na dapat natin gawin. 9 months of our monthly expenses, no? So, kung ibig sabihin, meron kang expenses na pwede mong gamitin sa loob ng 9 na buwan. Lalo na sa panahon natin ngayon, no? Ngayon, COVID, nag-lockdown, ayan, no? So, hindi natin alam kung hanggang kailan. So, at least 9 months man lang, or kung mawalan ka man ng na-delayed man yung mga pension nyo mo, yung mga pera mong darating, na-delayed man, di man dumating, at least 9 months meron kang panggastos. Next, you shall fix all inheritances before you die. So, bago mo lang tayo mamatay, ma-fix na natin lahat ng mga ari-arian na pwede nating ipamana. Bakit? Baka pag-away-awayan pa yan ng ating mga maiiwan, no? So, we have to fix it, mga ka-jeepers. Okay? Next, you shall have a budget. Ayan, meron kang sapat na budget para sa, ayan, syempre bago ka mamatay, no? Gagastos yun, no? Pag namatay ka, gagastusan ka, etc., etc. So, may sapat tayong budget sa lahat ng bagay. Ito, pinaka-importante ito. You shall have a legacy behind. So, dapat, meron tayong naiwang legasiya sa ating mga
kababayan, sa ating mga kamag-anak, no? Ang ibig sabihin nito, dapat nagkaroon ng saysay yung buhay mo. Yan. So may legasiya ka, may nagawa kang mabuti, may iniwan kang mabuti sa iyong komunidad, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kaibigan, or saan ka mang larangan. For example, sa edukasyon ka, so dapat at least nagturo ka ng tama, no? Marami kang natulungang bata para matuto, etc., etc. So, we have to leave our legacy. And lastly, eto mga kasama, no? Para tayo mag-retire, so dapat you shall have fun. Ayan, dapat pag-retire na tayo, dapat nagsasaya na lamang tayo, hindi tayo namang problema na kung ano-ano. So we should spend our life in happiness, maging masaya tayo. We have fun. We should have fun. We should have fun, mga ka-Jeepers. So, yan po ang ating 10 Commandments of Retirement Planning. So, ano dapat natin gawin? Start now! Start now! Start now! Start where you are. Start where we are. Don't stop. Just start. Don't stop. Just start. Ayan mga ka-Jeepers, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po nagustuhan ninyo, nagkaroon kayo ng panibagong kaalaman sa aking vlog sa araw na ito. Thank you very much mga ka-Jeepers. God bless everyone.